Halos hindi na makahinga si Lexie dahil sa labis sa pag-iyak. Kalauna na unwaan din niya ang lahat kaya walang pagsidlan ang sakit na kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Kay bilis ng mga pangyayari, pinakrimate ang bangkay ng ina ni Lexie at nagdesisyon si Marianong lisanin ang lugar ng Santales. Kasama ang anak nitong si Lexie at ang abo ng asawa na nakalagay sa isang jar cremation. Mabigat na mga hakbang sumakay si Lexie sa kotse ng ama. Labag sa kanyang kalooban na lisanin ng ospital, ngunit wala siya magawa sa desisyon ng ama. Na mga sandaling iyon matinding kalungkutan ang bumalot sa buong pagkatao ni Lexie. Una dahil sa pagkamatay ng kanyang ina. Pangalawa dahil niya na maipakita pa si Mr. Cedric, ang lalaking pinagsanglaan niya ng kwintas at singsing. Importante ang mga lahas ng ina dahil yun na lamang ang naiwang alaala nito sa kanya. Walang nagawa ang batang si Lexie, kundi ang malungkot at tumanaw sa ospital. Habang siya'y lula ng isang itim na kotse. Ilang sandali pa'y umandar na at biglang lumuhod sa upuan, pumihit paharap sa likuran ng kotse. Tuluyan siyang naiyak na makitang bumaba mula sa isang mamahaling sasakyan ang isang matangkad na lalaki na may matapang na mukha, pero tayong siya lang nakakaalam na meron tong gininto ang puso. Mister? Ang nanula sa labi ni Lexie habang patuloy sa pagkikpi. Lalo pang lumakas ang iyak niya nang tuluyan tong nawala sa kanyang paningin. Bigla itong nilingon ng ama. Hinili niya ito at pinaupo sa kanyang kandungan. Sa kanya niyakap na mahigpit. Iniisip ni Mariano na marahil naalala na naman ng anak. Ang ina nitong pumanaw. Kaya takadama siya na matinding pagkahabag para dito. Shh! Don't cry, sweetheart. Nandito pa si Daddy. Malambing na wika bago hinalikan to sa ulo. Cedric's POV. Sa dami ng trabahong hinarap ko buong maghapon, halos 5:30 na ng hapon ako nakabalik ng ospital. Nasasabik ako makita muli ang batang si Lexie at sa matinding kasiyahan ang naramdaman ko ng mga sandaling ito. Kasalukuyan ako nakatayo sa pintuan ng kwartong inuko pa nilang mag-ina. Pumesto sa magkabilang gilid ng pintuan ng bodyguard ko para doon magbantay. Sabik na pinihit kong doorknob hanggang nakapaskil ang isang matamis na ngiti sa labi para sa aking munting Lexie. Biglang naglaho ang ngiti ko sa labi nang tuluyan kong mabuksan ang pintuan. Tumambad sa aking harapan ang dalawang nurse. Kasalukuyan nag-aayos ng kama. Mabilis simukod ng mga to na makita ko. Nasaan ang pasyente dito? Seryoso kong tanong sa kanilang dalawa. Halata ang pagdagsa ng takot sa kanilang mukha. Namatay pong pasyente around 3 o'clock na madaling araw. Malumaning na sagot ng nurse sa akin. Lumalim ang gatla sa aking noo dahil sa labis na pagtataka. Ang alam ko ay tagumpay ang operasyon dahil na sinabi ng doktor bago ko umalis. Si Lexie. Nasaan ang batang si Lexie? Yung anak ng pasyente? Mabilis kong tanong sa kanila na may pag-aatubili. Ang alam ko yung master ay kinuha na to ng kanyang ama, kaya wala na po. Di ko na hinintay pa na matapos ang sasabihin nito at mabilis ko na itong tinalikuran. Halos takbuhin ko na ang pasino ng ospital. At wala na akong pakialam sa mga taong nababangga ko dahil ang tayong nasa isip ko yung makita si Lexie, mabawi ito sa kanyang ama. Maging mga tauhan ko'y naghahanap din, pati mga sasakyang dumaraan ng naharang ko, sinisilip ang loob ngunit wala talaga si Lexie, kahit sa sulok ng ospital. Pagkatapos napasigaw ng malakas, binato ko ang isang babasaging na mesa sa pader. Nagsabog ang mga bubog nito kung sang bahagi ng kwarto at wala akong pakialam kahit masugatan pa ako. Di pa ako nakontento, dinampot ko ang isang vase, binato sa malaking flat screen TV na nakadikit sa pader. Binasag ko lahat ng gamit sa aking harapan, kahit pamilyon ang halaga nito. Dito ko binuntong lahat ng galit na nararamdaman ko. 11:00 na ng gabi. Kasalukuyan ako nandito ngayon sa aking mansyon na matatagpuan sa Cambridge Street, North Forbes sa Makati. Bigo ako mahanap si Lexie at di ko alam kung bakit parang pinapatay ako sa matinding sakit na nararamdaman ko. Naninikip ang dibdib ko at parang gusto kong pumatay ng tao na mga oras na yon. Walang magawa ang mga tauhan ko, maging ang katulong kundi ang tumayo sa isang tabi. Hayaan akong mailabas ang bigat ng aking saloobin. Sa sandaling panahong nakilala kong batang si Lexie, naging masaya ako. Pakiramdam ko nagkaroon ng kabuluhan na ang dating malungkot kong buhay. Di ko sukat akalain ang lahat ng ipanandalian. Hanapin yung batang yon. Ibalik ko sa akin si Lexie ngayon din. Utos ko sa aking mga tauhan na may diin ang bawat salita. Ngunit ramdam ang galit sa aking tinig habang matalim na nakatingin sa kanilang lahat. Kaagad umalis sa mga to sa aking harapan upang hanapin ang bata at alamin kung saan to naninirahan.
Nang medyo humupa ng galit sa aking dibdib, bigla na naman itong matinding kalungkutan nang binalot ng aking puso. Nang hina ako at wala sa sariling napaupo sa sahig, inangat ko ang aking tuhod at ilagay ang kanang braso sa ibabaw ng tuhod ko at saka pinatong ang aking ulo. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nagkaroon ng interes sa isang babae at ang nakakatawa sa isang bata pa. Ngayon lang ako naging obsessed at pagtanto ko na hindi lang ako obsessed kay Lexi, kundi mahal ko na ito. Napaka-imposible pero totoo. Mahal ko na ang batang yon. Hindi ako papayag na mailayo ka nila sa akin. Gagawin kong lahat matagpuan lang kita. Dahil sa akin ka lang at pag-aari na kita. Halos kapabulong kong wika. Lexi anak, siya si Mama Cynthia mo at ito naman ang ate Chloe mo. Magmula ngayon ito na ang bagong tahanan mo at sila na ang bagong pamilya mo. Malumanay na wika ni Mariano sa anak habang pinapakilala ang kanyang pangalawang pamilya kay Lexi. Nilibot ni Lexi ang mga mata sa buong paligid ng bahay at matinding paghanga makikita sa kanyang mga mata. Napakalayo ng dati nilang tahanan sa bahay na nasa kanyang harapan ngayon, pati na ang mga mamahaling kagamitan. Dati nakatira lang siya sa isang maliit na kubo na halos tagpi-tagpi lang ang dingding. Ang tayong kagamitan nilang mag-ina ay isang bangko na yari sa kawayan at ilang tabla na pinagdikit-dikit. Upang magkaroon lang sila ng isang maliit na lamesa. Pero ngayon ang bahay sa kanyang harapan ay naguhumiyaw sa karangyaan at malulula ka dahil sa laki ng tahanang ito. Biglang sumaya ang malungkot na mukha ni Lexi dahil sa iniisip niya na sa wakas meron na siyang kapatid na matatawag na ate at meron pa siyang mama. Talaga daddy? May ate at mama na po ulit ako? Masayang tanong ng inosenteng si Lexi sa ama. Kababakasan na matinding kagalakan ng mukha ni Lexi. Yes anak, ito ang tahanan mo. At ang lahat ng bagay na narito ay pag-aari mo. Nakangiting paliwanag ni Mariano sa anak. Dahil sa labis sa pagkagilaw niya sa anak, ay hindi na nito napansin ang pagdaan ng galit sa mata ng ina. Makikita sa kanilang mga mata ang labis sa pagkadisgusto para sa anak ni Rodrigo. Dad, nagtataka lang ako. Kung asawa mo si mommy, bakit may isa pa akong mommy? Naguguluhang tanong ni Lexi. Lumuhod si Rodrigo upang magbantay ang kanilang mukha. Kasi baby, Muslim si daddy kaya dalawang asawa ni daddy. Nakangiting sagot nito sa anak na siyang kinatayo nito. Tila nauunawaan ang sinasabi ng ama. Hindi man lang masabi ni Rodrigo sa anak na isang arranged marriage lang na magitan sa kanila ni Cynthia. Asawa man niya ito ngayon, ngunit ang laman ng kanyang puso ay si Liza, ang ina ni Lexi. Manang samahan mo si Lexi sa magiging kwarto niya. Ibigay mo rin ang lahat ng kailangan niya. Seryosong utos ni Mariano sa kanilang mayordoma. Nakangiting lumapit to kay Lexi. Inakin nito ang bata patungo sa hagdan. Tahimik na sumunod naman si Lexi sa mayordoma. Sweetheart, pumasok ka muna sa kwarto at mag-uusap lang kami ng daddy mo. Nakangiting utos si Cynthia sa anak. Kagad namang tumalima ang bata at tinungo nito ang hagdan. Nang mawala na sa paningin ng anak, isang matalim na tingin ang ipinukol nito kay Rodrigo. Talagang dinala mo pa ang batang yan dito sa pamamahay ko? Galit na tanong nito kay Mariano. Ha? Pamamahay mo? Pamamahay ko, Cynthia. Pag-aari kong lahat ng to at huwag mong idadami ang anak ko sa galit mo sa kanyang ina dahil higit na may karapatan ng anak ko sa lahat ng pag-aari ko kaysa sa inyo. Bulyaw pa rito sa asawa. Kasal tayo. Ako ang asawa kaya mas may karapatan kami ng anak mong si Chloe kaysa sa anak mo sa labas. Ganting sigaw ni Cynthia sa asawa. Makikita sa mukha niyang determinasyon na hindi patatalo ang kanyang asawa. Inisang hakbang ni Rodrigo ang pagitan nila na hinaklit sa braso si Cynthia. Napangawi ang mukha nito dahil sa mahigpit na pagkakahawak ng asawa sa kanyang braso. Huwag na tayong maglokohan dito, Cynthia. Dahil alam mo na hindi ko anak si Chloe at baka nakakalimutan mo. Si Liza ang mahal ko, umiksena ka lang at sinilaw ang pagsama namin mag-asawa. Kung hindi dahil sa inyong dalawa ni Mama, marahil buhay pa ang asawa ko. Nanggigigil na pahayag ni Rodrigo bago padabog na binitawan ang braso ni Cynthia. Mabilis nililikuran ni Mariano si Cynthia at inakyat ang hagdan papunta sa kwarto ng kanyang anak. Hindi lingid sa kalaman ng dalawa. Kanina pang nakikinig si Chloe sa usapan ng kanyang mga magulang. Hilam sa luha ang mga mata nito dahil sa bago na tuklasan na hindi niya tunay na ama. Si Rodrigo. Labis na nasaktan ang batang si Chloe
habang si Cynthia ay tulala sa kawalan, ngunit patuloy sa pag-agos sa masaganang luha nito sa magkabilang pisngi. Sa kaloob-looban, matinding galit ang nararamdaman niya para sa asawa at pagkasuklam para sa anak nitong si Lexi. Lexi's POV. Sweetie, aalis na si Daddy, baka malate ako ng uwi mamayang gabi, kaya wag mo na akong hihintayin. Malambing na wika nito. Habang karga ko nito sa kanang braso. Dad, pwede bang wag ka na lang munang pumasok sa work mo? Saturday naman mamamasyal ulit tayo. Tapos isama natin si Ate Chloe. Naglalambing kong request sa aking ama bago niyakap ito na mahigpit sa leeg. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko sa mga oras na to. Parang ayoko nang mawala sa aking paningin si Daddy. Kahit kasama ko to ngayon, namimiss ko pa rin siya. Nakita kong lumapad ang kanyang ngiti bago nang gigigil na hinalikan ang matambok kong pisngi. Naglalambing ang baby ko. Don't worry, tomorrow babawi ako. Ipapasyal kita sa lugar na nais mong puntahan. Promise po? Naninigurado kong tanong. Promise. Nakangiti niyang sagot bago dinampian ng isang mariing na halik ang aking noo. Pinikit ko ang aking mga mata at nilasapang pagmamahal ng aking ama. Hinalikan ko si Daddy sa kanyang pisngi bago muling niyakap ito na mahigpit. Ramdam ko ang mainit na para ni Daddy na banay dumaplos sa aking likod. Bahagya pa akong siniyaw nito na akala mo isang sanggol na pinaghihele. Aalis na si Daddy, sweetie. Malambing pang paalam ni Daddy sa akin bago bumaling kay Yaya. Yaya, alagaan mo ng mabuting prinsesa ko. Seryosong bili nito na may halong pakiusap kay Yaya. Yes, sir. Mabilis nitong sagot. Binaba ako nito at kinuhanan niya ang kanyang attached case sa isang katulong na nakatayo sa gilid. Bye, Daddy. Mahal kita. Malakas kong sigaw habang kumakaway sa kanya bago nag-flying kiss. Nakangiti itong kumuway sa akin bago sumakay sa kanyang kotse. Nang mawala na sa aking paningin ang sasakyan ni Daddy, tsaka pa lang ako pumihit paharap sa loob ng bahay. Sa pagharap ko'y sumalubong sa akin ang matalim na tingin ni Mama Cynthia at ni Ate Chloe. Sa loob na 6 buwang lumipas, hindi man lang nila ako kinakausap. Pero kapag kaharap si Daddy, ay mabait naman sila sa akin. Anong tinatanga-tanga mo dyan? Pasok sa kwarto. Ayoko ng pakalat-kalat dito sa pamamahay ko. Paasik na wika ni Mama bago ko tinalikuran nito. Ganito ang pakikitungo niya sa akin sa tuwing nagtatrabaho sila Daddy. Malungkot na sumunod na lamang ako sa kanya para hindi na to magalit pa sa akin. Kahit ang Yaya ko walang imik na nakabuntot sa aking likuran. Ate Chloe, pwede mo ba akong tulungan sa homework ko? Malambing nitong tanong sa aking kapatid. Ang sabi kasi ni Chloe sa akin dati, itawag ko daw sa kanya dahil mas matanda raw ang ate sa akin ng 3 buwan. Bigla itong lumingon sa akin habang nanilisik ang mga mata nito sa galit na nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung ba't sila galit sa akin ngayong ginagawa ko naman ang lahat. Para maging isang mabuting bata. Kapag sinabi nilang sa kwarto lang ako buong maghapon, nakakulong lang talaga ako sa loob ng kwarto. Minsan pag nililinis ako ng bahay, di na ako nagrereklamo pa. Tahimik ko na lang silang sinusunod. Umaasa ako na isang araw magugustuhan din nila ako at magiging masaya kami tulad ng isang masayang pamilya. Stay away from me, and I don't want to see your face. You're so ugly and I hate aliens like you. Bulyaw pa nito sa akin sa malakas na tinig. Pagkatapos sabihin yon, malakas niya akong tinulak, kaya paupo akong bumagsak sa sahig. Naluluhang nagangat ako ng aking paningin, tumitig sa kanyang mga mata. Bakit ba ayaw mo sa akin? Wala naman akong ginagawang masama sa iyo. Umiiyak akong tanong sa kanya. You are not my sister, at hindi kita kaano-ano. I hate you. Pagkatapos sabihin yon, lumapit to sa akin. Mahigpit na hinawakan na mahaba akong buhok. Pumalahaw to ng iyak dahil nasasaktan na ako sa bunot niya sa aking buhok habang pa ulit-ulit niyang sinisigaw ang salitang I hate you. Tama na please, huwag ka na magalit sa akin. Yaya! Umiiyak kong sabi bago humingi ng tulong sa aking Yaya. Diyos ko, tama na yan, Chloe. Awat ni Yaya kay Ate Chloe at sinikap na ilayo to sa akin. How dare you touch my daughter? Mariin at galit na sabi ni Mama Cynthia bago hinila sa braso si Yaya at isang malakas na sampal ang binigay nito. Enough, sweetheart. Malambing itong sabay sa anak bago pa bumaling sa akin. Sinong may sabi sa'yo na lumabas ka sa kwarto mo? Matigas talaga ang ulo mo. Dapat sa'yo turuan ng leksyon para magtanda ka na sa susunod. Hinablot niya ang kaliwang braso ko bago hinila pataas.
Isang malakas na sampalan dumapo sa kaliwang pisngi, kaya muli akong bumagsak sa sahig. Wala ako nagawa kundi ang pumalahaw ng iyak dahil sa sakit. Nakita ko ang matalim ng ngiti ni Chloe, tila nasisiyan sa ginawa sa akin ng kanyang ina. Sa lahat ng ayoko ay ang maingay. Bulyaw sa akin ni Mama Cynthia bago dinakot ang kaliwang braso ko at tinila ko nito patayo sa hagdan. Ma'am, ano pong gagawin ninyo sa alaga ko? Kinakabahang tanong ni Yaya kay Mama Cynthia. Huwag kang makikialam dito. Kung ayaw mong pati ikaw, ikulong ko kasama ng alaga mo. Ani Yaya habang dinaduro ito ng kanyang hintuturo. Mama Cynthia, parang awa mo na. Tama na po. Pangako magbe-behave na po ako. Hindi na po ako lalabas ng kwarto ko. Pag sumamo ko sa kanya, ngunit tila bingi ito at patuloy akong kinaladkad papunta sa isang kwarto na walang gumagamit. Pagkatapos buksan yon, akala ko bibitawan niya na ako, pero patuloy pa rin to sa paghila sa akin hanggang sa huminto kami sa harap ng isang malaking aparador. Itulak mo. Utos ito sa aking yaya. Dala na matinding takot, kaagad na sumunod ito. Tinulak niya ang aparador. Tumambad sa amin ang isang puting pintuan na nakasarado. Sinuot ito ang susi sa may susian at saka binuksan ang pinto. Inihanda ko talaga to para sa iyong ina. But since patay na pala si Lisa, ikaw na lang makikinabang nito. Nakangiti itong sabi sa akin. Mababanaag mo sa kanyang mata ang matinding pagkasuklam para sa akin. Pagkatapos sabihin yon, malakas kong itinulak sa loob ng madilim na kwarto. Mama Cynthia, wag po. Ayoko po dito, parang awa mo na. Ayoko po dito. Patuloy ako sa pagmamakaawa. Nang hindi huminto sa pag-iyak hanggang sa sinado nitong pintuan kaya tuloy ang dumilim ang buong kwarto. Walang laman ng kwarto maliban sa ilang mga kahon na nakatambak sa isang sulok. Tayong isang maliit na exhaust fan lang nagbibigay hangin sa kwartong to dahil wala man lang bintana at pa mga paderang dingding ng kwarto. Isang maliit na liwanag lang ang nakikita ko na nagmumula sa siwang ng maliit na exhaust fan. Napakainit sa loob at pakiramdam ko na suffocate na ako. Kumikbing umupo ako sa sahig. Niyakap ko ang aking dalawang tuhod. Mommy, Daddy, natatakot po ako. Aniya sa garalgal na tinig habang mahigpit na yakap ang aking mga tuhod. Puro ng takot ang puso ko at ng mga sandaling ito, wala akong magawa kundi ang angal lang umiyak lang sa isang sulok. Napalingon si Cynthia sa telepono na nasa kanyang tabi nang bigla itong mag-ring. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa labi nito, tila may inaasahang tawag. Inihanda muna niyang sarili bago inangat ang telepono. Hello? Malambing niyang sagot. Good afternoon, ma'am. Dito po ba nakitira si Mr. Mariano Zimmerman? Tanong ng boses lalaki mula sa kabilang linya. Yes, dito nga, and I am Mrs. Zimmerman. Ano may paglilingkod ko sa inyo? Aniya sa malumanay na tinig. Mrs. Zimmerman, wag po sana kayong mabibigla. Ngunit ang asawa po ay nabangga sa isang poste. Kasalukuyan siya nasa ICU at nag-aagaw buhay. Hindi, ang asawa ko. Humagulhol na iyak ni Cynthia pero wala namang luhang lumalabas. Halatang umaacting lang to. Pagkatapos makuha ang address ng ospital, nagmamadali niyang tinungo ang kanyang sasakyan. Pagdating sa ospital, natigilan si Cynthia nang datnan niya sa harap ng operating room ang abogado ng kanyang asawa, si Attorney Wilson. Attorney Wilson, si Mariano, kamusta ang asawa ko? Tanong niya rito habang umiiyak. Kritikal ang lagay ni Mariano at ayon sa mga pulis, hindi aksidente ang lahat. Sinadyang tanggalin ang preno ng kotse ng aking kaibigan. Seryosong pahayag nitong hindi inaalis ang tingin sa mata ni Cynthia. Kinabahan si Cynthia, ngunit taglilin niyang hinawi ang sarili para maitago ang ibang emosyong maaaring makita ng abogado sa mukha niya. Kung sino mang nasa likod ng lahat ng to, sisiguraduhin ko, makukulong siya. Ang galit na wika ni Cynthia bago humagulhol ng iyak upang hindi mahalata ng abogado na siya ang nasa likod ng lahat. Iniisip ni Cynthia na marahil ng mga sandaling ito, isa na siya sa pinaghihinalaan ng abogado. Madaling nitong malalaman kung guilty ang isang tao dahil nabase ito sa kanyang propesyon. Dinaan ni Cynthia ang lahat sa pag-iyak upang mawalan ng pagkakataon ang abogadong magtanong sa kanya. Napalingon silang dalawa nang biglang bumukas ang pintuan ng operating room. Lumabas ang isang doktor. Nais makausap ng pasyente si Attorney Wilson. Ani ang doktor na may pag-atubili ang tinig ito. Teka, akong asawa. Dapat akong kailangan na makausap ni Rodrigo. Kailangan niya ako ngayon. Galit na pahayag ni Cynthia habang patuloy sa pag-iyak. Ngunit hindi na to pinansin ng doktor.
Kagad nang pinapasok ang abogado sa loob ng operating room. Walang nagawa si Cynthia, kundi ang maglakad pabalik-balik. Hindi mapakali habang magkasalikop ang dalawang kamay nito. Ang anak ko, Lexie, huwag mo siyang pababayaan. Ikaw nang bahala. Hindi na natapos pa ni Rodrigo ang sasabihin. At tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Naikayom ni Wilson ang mga kamay dahil sa matinding galit. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan ko anak mo. Kukunin ko siya kay Cynthia. Matigas na wika ni Attorney Wilson sa kanyang kaibigan habang tahimik na umiiyak.